Nagpiling. Kung gusto nyo ng away, puntahan nyo ako anytime. Ready naman ako dyan. Ayun. Ano, para siga sa tundo lang ha. Yung mga inuman sa kalye na yan, sa totoo lang ha, dati na yan, di ba? Dati na yan. Ano bang bago dyan? Tinanggal nyo ba yan? Nanindigan ng mga kongresista ng Makabayan Bloc, may malakas na ebidensya at direktang sangkot ang Pangulo sa pagtanggap ng kickbacks sa flood control projects. May mga nagsisirculate na stage 4 colon cancer. O wala ko sinabi ha. Stage 4 colon cancer. Di umano umiikot sa social media. What's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Isa maganda Malone TV, issue ng bayan. Martes, araw ng Martes, tinanggalan ng matres. Walang kinakampihan. Joke lang yan. Sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Paborito ko to. Totoo ang laban. Paborito ko to part na to. Di puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo. Diretsong usapan. Paborito ko yung part na yun. Ang galing Joe lang. Malone TV, issue ng bayan. Pasok na mga suki, maganda yung pag-uusapan natin ngayong araw na to, Martes, April 7, birthday month ng Joe Malone TV. Para sa mamamayan. Totoo ang laban, yeah. Ang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Oh, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan, OFW ka man o dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa pag-tune in, pagkikinig, pag-skip ng ads, nagko-comment kayo dyan. Maraming salamat. Mega love shoutout po sa inyong lahat. God bless us all. At konting tiis lang, may awa ang Diyos. Sabi nga ni Yormes Cumreno, may awa ang Diyos. Makakaraos din tayo sa malaking crisis na ito. Maraming salamat pag-suporta nyo sa akin. Paki-double check naman mga kayon. Kung nakasubscribe na kayo, kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang itong Joe Malone TV, issue ng bayan natin pag-usapan, at paki-click na rin yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. At sa description box, maraming salamat doon sa nag-comment kahapon. Sinabi niya na subscribe niya na daw yung 8 accounts. Siyempre, alam niyo na, pagka mga Duterte, pinag-iinitan, at in-take down yung page. Siyempre, may mga backup ako dyan sa baba, sa description box. Pag mahilig ka sa pagkain, food vlog, tito ng ina mo, Tito Jom. Pagka mahilig ka sa podcast, yung anything under the sun na pag-uusapan natin, Diyos ko po, Santissima, diyan ko nagagamit yung pagiging psychologist. Pagiging psychology major ko. Nandiyan dyan yung kwento terong tito. Yan. Tapos yung Manila Clearing, meron din tayo dyan. Yun na lang po yung ihilingin ko sa inyo. Paki-subscribe na lang po lahat ng account natin. At paki-click na rin yung bell icon. Okay na ako doon. Maraming salamat doon sa nagpadala ng, nagpakulay nung, ano ba tawag doon? Super thanks. Maraming salamat po. Alam niyo po kung sino kayo. Diyos na po ang bahala sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng tinutulong niyo sa akin. Kayo na po ang bahala. At Diyos na ang bahalang gumante sa inyo. Maraming salamat. Game na tayo. Ayan ang sinasabi ko. Alam nyo, lalabas ng katotohanan si Senator Bong ay walang kasalanan. Okay, game. Hindi ko alam yung istorya nito ni Bong, kung bakit to nakulong o guilty ba ito. Alam niyo naman ako, kilala niyo naman ako. Pagka hindi ko alam, hindi ko binabalita. Di ba? Pero assuming, okay?
Pero naniniwala kasi ako na ngayon sa ngayong ano na to, na nasabit lang to eh. Nasakripisyo lang ito. Ngayon hindi yung dating kaso niya. Ngayon, feeling ko medyo ano lang to eh, na nasabit lang to. Kumbaga, naghanap ng pwedeng maikulong, pwede ka ba? Oo, boss, nakulong na ako. Medyo alam ko na yung pasikot-sikot dyan. Nagpresenta eh. No, hindi, joke lang. Ayoko kasi yung nagbabalita sa inyo nang hindi ko alam eh. Siyempre, di ba, mahirap na. Pero sa tingin ko, ngayon, medyo nasabit lang to. Nasabit lang to doon sa flood control issue na yan. Pero nevertheless, kung totoo man o hindi, uusad naman yan kahit papano. Ang problema lang kung gaano katagal. Kaya pagka wala kang kasalanan tapos nakulong ka, tapos gugulong yung kaso. Syempre nakulong ka suspect ka halimbawa, pero pinapatunayan pa kung ikaw ba talaga yon o hindi. Alam mo, makakapag-move on ka na, ma-adapt mo na yung sistema sa kulungan bago ka pa mapawalang sala. Halimbawa, wala ka talagang kasalanan. Ganun sa Pilipinas pag wala ka talagang kasalanan, tapos nakulong ka, pinapatunayan pala wala ka. Nakamove on. Marami ka ng kaibigan sa kulungan. Yung medyo na-enjoy mo na, tapos bigla kang pakakulang, puta, bad trip po. Wala pala akong kasalanan. Di ba? Aminin nyo, hindi. Ganun, di ba? Bisa nga, parang, balik nyo na ako. Boring sa labas Mas okay dito sa loob. Libre pa pagkain na araw. Pinagtatawa lang natin yan, pero hindi maganda yon. Di ba? Hindi maganda yon. Kasi syempre, maraming nakakulong na nagdudusa na ilang taon na nakakulong na wala namang kasalanan. Di ba? Kaya hindi siya joke. Pinagtatawa lang natin yung sitwasyon, pero hindi natin na pagtawanan yung ganung sitwasyon nila. Di ba? Dahil talaga, syempre, sa iba, napakahirap nun. Ang pinagtatawan natin dito, yung proseso ng Pilipinas, ng gobyerno natin. Eto, gusto ko. Nagpiling. Kung gusto nyo ng away, puntahan nyo ako anytime. Ready naman ako dyan. Ayun. Para siga sa tundo lang, Parang siga sa tundo lang. May mga ganyan. Natira ako sa tundo Tana to, sa tundo, malupit. Nag-aalmusal ako. May nagsasaksakan sa harapan mo. Alam niyo yung napapanood nyo sa pelikula, yung sasaksakin na, tapos nakadapa na. Tapos naagaw pa. Siya ngayon tuloy yung hinabol. Totoo, nakadapa na. Sabi, wag boy. Tapos naagaw yung panaksak siyang hinabol. Putan, lupit. Kala mo pelikula. Sa tundo lang yan, mga kayon. Grabe. Pero ngayon, hindi na ganun sa tundo Iba na ngayon. Sa tundo, medyo nag-upgrade na din. Lupit mo naman, John Vic. Nararamdaman kong safe na ako kay John Vic, Parang ganito na ang aking superhero. Lul! Kung gusto nyo ng away, hutang na. Ganon. Ito, maganda to. Ito kasi, basahin natin, galing kay Jason. Sa buhay at nasa maayos na kondisyon si President Ferdinand R. Marcos Jr., Palace Press Officer Claire Castro announced early yesterday during a presser at Malacanang. Kahapon din ay naglabas ng Radio Television Malacanang o yung RTBM ng mga video at litrato na patunay na lahat na that President is indeed alive and kicking, so to speak. Patunayan kasama ni PBM ang namayapang President Legal Counsel Juan Ponce Enrile kahapon kung papaniwalaan na itong video at photo release ng Presidential Communication Office dated April 6, 2026. Kasi may mga nagsisirculate na stage 4 colon cancer. Wala ko sinabi Stage 4 colon cancer. Di umano umiikot sa social media. Hindi ko alam kung sino. Tapos naglabas ang Malacanang ng ganito. Tapos kasama si Enrile. Di ba nakakatawa? May susunod na picture diyan Binasa lang natin yung caption. Ayan
nabuhay si Enrile para sa meeting ngayong araw, April 6, 2026. Nilabas ng RTVM yan. Patunay daw na buhay pa ang presidente. Sa kanila nang galing yan. Kinakwento lang natin ngayon. Kasi may lumabas sa social media na stage 4 colon cancer, yung mga ganon, bla bla bla. Kesyo sinisikreto daw, hindi daw Kasi nga, syempre, magiging unfit Di ba? Pagka meron kang sakit, magiging unfit ka. So, ayaw nilang mangyari yung ganon. Siguro, na syempre, pagka unfit ka, ang susunod sa'yo, si BP na. Si BP Inday na. So, siguro, ayaw nilang paupuin talaga si BP. Kaya talagang kung ano-anong ginagawa nilang defense mechanism. Siguro, ha? Yan ang yan ang nagsisirculate sa social media. Hindi naman natin mapapatunayan niya kung totoo man yan o hindi. Pero kung ang galing mo talaga, Miss Cara David. Talagang saludo ako sa'yo. Ay, maganda to papanorin natin. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, huhulihin namin kayo. Yan. Pag nasa loob kayo ng lansangan, Nasa loob ng lansangan? problema. Pag nasa loob kayo ng mga pader nyo, nasa loob ng mga bahay. Pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman. Okay, let's make that clear. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa Inandupit Enhanced curfew Tanga na Curfew 2.0 yan mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment, of proof of education, na nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Okay. Yung mga rugby boys dyan, mga geng-geng dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock. Huhulihin namin kayo. Klaro yan Sinasabi ko na dito ngayon, yung mga geng-geng, rugby, mga yari kayo, geng-geng nagtatambay ng mga bata dyan after 10 p.m., umuwi na kayo sa bahay nyo. Pangatlo, bawal na ang walang t-shirt na lalaki. Alam mo, babae, di ba? Pero walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Bawal na. It is a act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Pag kayo ay walang suot na t-shirt at taubad na palakad-lakad, kahit gaano kainit, magsando man lang kayo. Okay? Bawal na po yan. Pang-apat, bawal na po ang videoke lagpas ng alas 10. Alam ko lahat ng Pilipino mahilig kumanta. Maraming magaling kumanta. Masarap kumanta basta lalo na barkada. Pero maawa naman kayo sa kapwa nyo at hayaan nyo nang matulog. Pag alas 10, nagbibidyoke pa kayo, o kapitbahay nyo, nagbibidyoke, tumawag pa kayo po kayo sa 911 at pupuntahan po ng pulisyan at papatigilin. Wala po kong galit sa kumakanta. Kahit ako sintonado ko kumanta, minsan napapakanta rin ako. Pero pag kanta mo na! maawa naman kayo sa kapitbahay nyo. Maliban, bibigyan natin ng exception. Kung fiesta, may barangay permit, nagkakasayahan doon, baka pwede pa. Yung mga tourist hubs, in other words, yung mga gibikan dito sa Metro Manila, mag-umpisa tayo sa BGC, punta tayo sa Poblasyon, punta tayo sa Malate, punta tayo sa Rojas Boulevard, punta tayo sa Katipunan, Maginhawa, Timog, sa Quezon City. Lahat yan ay gagawa natin ng intensified patrol. Diyan, pwedeng mga nightlife dyan hanggang gabi. Pero magkakaroon tayo ng police presence sa lahat ng mga lugar na yan. Ang gusto natin dito, number 1, yung mga magulang, pag alam nila mga anak nila ay lumalabas, siyempre, college. Ako, may mga anak kong college.
Pag lumalabas, hindi mo mapipigilan yan. Pero gusto ko, safe lahat ng mga Wow. taong lumalabas. Gusto ko, safe lahat, ha? Number 2, yung mga Panindigan mo yan. turista. Dapat safe rin sila. Number 3, yung mga nagyayabang-yabang dyan paglasing, Yeah. huwag na kayong puborma kasi huhulihin na kami kayo. Marami dyan kasi matapang lang kung nakainom eh. Diba? So tigil na yan. Pag kayo magkapag-away sa club, makipag-away sa kalye, kukulong namin kayo. Kung gusto nyo maghanap ng away, puntahan nyo ako. Yeah. Anytime. Ah. Diba? Ready naman ako dyan. Pero tama na yan. Tigil na yung naghahanap ng suntukan o ng away sa gitna ng mga gimikan dito sa Metro Manila. Ayan. Okay, game. Reaction tayo. Okay. Reaction number 1. Kala mo, ikaw lang may number enumeration dyan. Ha? Number 1. Bawal ang curfew, bawal ang videoke, bawal ang inuman sa kalye, pero magnakaw ng bilyon-bilyon, pwede? Sagot! Di ba? Yung sa flood control issue. Aba, dyan naman kayo mag-ingay. Di ba? Pagbawal nyo sana na bawal magnakaw at magkurap at kunin yung pondo ng bayan. O to, reaction number 2. Putang ina, yan yung mga curfew na yan, yung mga videoke na yan, putang ina talaga. Yung mga inuman sa kalye na yan, sa totoo lang dati na yan, di ba? Dati na yan. Ano bang bago dyan? Tinanggal nyo ba yan? Tinanggal nyo ba yan kaya ngayon binabalik nyo ulit? Para ano? Para ano? Para meron kayong ibalita na kumikilos kayo. Na, uy, pinagbabawal na namin yung ganito, yung uminom sa kalye, yung maglatag ng lamesa, yung nakahubad, yung curfew, yung mga 18 pababa ng pag-alagala, bagansya. Puta, dati na yan, puta. Diba? Diba? Dati na yan. Dati na yan eh. Tinanggal nyo ba yan? Pinost ko sa Facebook to eh. Sabi ko, hindi ko maintindihan. Dati na tong ganito eh. Dati na tong ganito. Na bawal lang uminom sa kalye, bawal lang nakahubad, curfew, may pa-curfew, enhanced curfew pa kayong tinatawag. Dati na yan. Panahon pa ng hapon yan. Ano yan, tinanggal nyo ulit tapos ngayon ibabalik nyo para ano? Para masabi na kumikilos kayo. Puta, sintido ko muna nga lang yan. Bawal. Although may mga videoke pa rin na lumalagpas ng alas 10. Pero karamihan nahihiya na din. Pero yung ibang mga walang hiya, lumalagpas talaga sa alas 10. Okay naman. Maganda naman yan talaga sa totoo lang. Hindi ko nga alam kung bakit binalik nyo ngayon. Dahil tinanggal nyo ba? Dahil kung tutuusin, noon pa yan. Di ba? Kaya nung nabalitaan to, sabi ko, puta, ano ba talaga? Dati na to binalik ba ulit? Tinanggal ba ulit? Bawal yung mga ganyan, nag-focus pa kayo sa mga ganyan, pero yung mga nakawan na bilyon-bilyon sa flood control issue, ninanakawan yung mga kaban ng bayan, yung mga pondo. Hindi bawal. Tapos ito pa, yung sinasabi nilang pagtanggal ng mga pagtanggal ng mga ibang tax para gumaan daw ang buhay ng Pilipino. Putang ina. Kahit naman, kasi, yan ang kasinungalingan. Kahit naman hindi nyo tanggalin yan, mababawasan pa din yan. May kukuha at kukuha pa rin ng tax namin Ginagawa na lang tayong gago sila ang puta. Di ba? Alam ng mga viewers ko to Ay, mga kalamihan ng mga viewers ko dito, OFW. Pero may mga viewers din ako dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Shoutout po sa inyo lahat Maraming ding salamat sa inyo, kayong mga lokal tayo na araw-araw nakikipaglaban. Alam mo, sa totoo lang, ito nakita ko to sa social media rin. Tama naman Sabi niya, nagtatrabaho na lang tayo para may panggas. Ako, kailangan ko ng gas. Kasi may therapy yung anak ko araw-araw. May therapy ang pahinga ko lang Thursday. Araw-araw may therapy yung anak ko dahil may autism yung anak ko. Alam nyo naman. 'Di ba? Kailangan ko ng sasakyan para ihatid. Dahil unang-una, medyo malayo, hindi mas magastos pagka magko-commute ka, tapos ilang sakay pa, 3. Pero kung sasakyan, kaya kailangan ko ng panggas talaga.
Buti na lang, syempre kahit papano, napagtsatsagaan, napag-iipunan natin, napaghandaan din natin kahit papano. Kaso minsan, aaray ka talaga sa therapy. Diba? Kaya totoo naman parang tama din yung sinabi, may point din yung nagsabi nun na nagtatrabaho na lang tayo para may panggas. Huwag nyo sabihin hindi. Puta lahat affected Domino effect tumaas ang gas, tumaas ang crudo, tataas ang LPG. Siyempre, susunod dyan, pamasahe. Pag tumaas ang pamasahe, logistic, siyempre, yung mga naglo-logistic dyan, tataas yung mga bilihin, tataas yung gulay, yung mga ganito, sasabihin nila. Kasi, hinahango namin yan. Siyempre, sasakay kami, mamamasahe kami. So, damay-damay, in short. Totoo naman, damay-damay in short. Kaya pagka tumaas ang crudo, tataas ang kuryente. Dahil, siyempre, ano yan? Department of Energy yan, tataas yan. Diba? Ano to? Tataas yan. So, gano'n ang mangyayari. Tataas lahat. So, sino may hirapan? Siyempre, ang Pinoy. Yung ibang driver ng mga jeepney, yung mga jeep, nagtigil pasada na. Yung iba, magtitigil pasada na dahil unang-una, wala naman silang kikitain o kakarampot lang, pagod pa sila. Tama din naman. Di ba? Tama din naman. Mamaya, meron tayo yung tungkol kay Isko Moreno doon sa libreng sakay sa jeep. Okay? I mean, ganun Domino effect Diba? Domino effect yung nangyayari ngayon dyan sa crisis na yan. Kaya talagang, Diyos ko. Nakita raw ng ilang kongresistang ebidensya na magpapatunay na sangkot si Pangulong Bongbong Marcos sa kickback sa flood control scandal. Yan daw ay screenshots ng palitan ng messages ng Pangulo at ng kanyang umano'y bagman. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enrique. Yari. Kahit pa binasuran na ng Kamara ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, nanindigan ng mga kongresista ng Makabayan Bloc, may malakas na ebidensya at direktang sangkot ang Pangulo sa pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Naku, sa kanila pala galing. Naku, ano kaya to? Mukhang kaduda-duda pa rin to Git ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, nakita raw niya mismo ang screenshots ng mga umano'y palitan ng mensahe ni PBBM kay Yusek Adrian Bersamin na tinawag niyang bagman ng Pangulo. Ang record ng communication mula umano December 2024 hanggang July 2025. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito, pangunahin ang gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Kasama rin 2025. daw dyan ang gastos sa advertisement sa TV, pambayad umano ng 6 na milyong piso sa dayuhang poster at 68 million pesos umanong talent fee sa isang performer na ginamit sa kampanya. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery para sa Pangulo sa Nara residence sa Forbes Park at sa sagot ng Pangulo. Sasabihan ko si June Baris. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? Ang isa raw sa mga source dyan ni Tino, walang iba kundi si Batangas Representative Leandro Leviste. Pinakita rin daw ni Leviste ang kopya ng palitan ng mensahe kay Caloocan Representative Egay Erice. Pero nang hingin ng News 5 ang kopya kay Tino, It's better that, for example, Congressman Leviste be the one. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa niya ang mga records na ito. una nang sinabi ni Leviste sa isang social media post na lalabas ang ebidensya sa kickbacks sa tamang panahon. Naniniwala Sabi ako pa niya, dyan. darating daw yan kapag handa nang magsalita ang mga may alam tungkol sa anomalya at mangyayari lang daw yan kung ramdam na ng mga ito ang suporta at proteksyon ng taong bayan. Samantala, hinamon ng Makabayan Bloc ang Ombudsman at Kongreso na imbestigahan ang naturang mga ebidensya ng kickbacks. Dapat daw managot ang lahat ng sangkot mula sa baba hanggang tuktok. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala.
ine-explore po ng makabayan, Nako! nag-aaralan yung pag-file ng kaso laban sa mga opisyales na sangkot, no? Included po dito ang mga Persamin, for example, DBM Secretary Pagnanganan, DepEd Yusek Trejiv, etc. Lahat po sila ay implicated sa DPWH Yusek Bernardo Affidavit at yung ebidensyang naisiwalat sana sa impeachment proceeding. So kailangan nating malaman yung sagot nila. Pinabulaanan naman ng palasyo ang mga bagong ebidensya. Hindi na raw bago ang Siyempre. intriga laban sa Pangulo na nakafocus daw ngayon sa mga isyong pang-ekonomiya. Nagbabalita mula sa Frontline, Morgan Enriquez. News 5. Alam nyo, mga kayon, yung kay Leviste, yung sinasabi niya na, may sinabi siya na, ano ba sabi niya, parang, yung second na, basta related sa pangalawa basta may pangalawa siyang ebidensya na ilalabas. Parang ganun, something like that. Strategical yan feeling, dahil, ngayong buwan yung pangalawang hearing sa impeachment So feeling ko strategical yung ginagawa ni Leviste din na may mga ebidensya pa siyang ilalabas. Siguro nag-iipon lang ng mga taong na handa nang lumabas din. Ay sa totoo lang naman, Diyos ko, parang sino ba namang hindi maniniwala pag sinabing walang korupsyon sa Pilipinas Puta, sikat na naman tayo sa ibang bansa Talagang lumilitaw na naman ng Pilipinas. Number 1 na tayo, malapit na. Number 1 na nagpapahirap sa Pilipinas yung korupsyon. Sa totoo. Lahat ng pera na nakukuha nila. Imagine mo ito lang na naisip ko Ang galing nga Bibili ka ng sasakyan, ipaparehistro mo taon-taon. Bibili ka ng bahay at lupa, ipapa-amilyar mo taon-taon. 'Di ba? Magtatrabaho ka, babawasan ka monthly. Bibili ka ng motor, ipaparehistro mo din. Babayad ka ng kuryente. Puta, ano pala kung maiisipin mo? Ang hindi na lang nila pinapatawan ng tax, yung mga chismosa sa kanto, no? Pag yung pinalagyan nila ng tax, ay puta, talagang kikita rin sila ng malaki. Hindi, imagine nyo bili mo bumili ka ng bahay. Mahal, syempre. Bibili ka ng bahay at lupa, tapos taon-taon babayaran mo yung amilyar, tax, mapupunta sa kanila. Bibili ka ng kotse, paparehistro mo. Bibili ka ng motor, paparehistro mo. Bibili ka ng pagkain, may value-added tax. Bibili ka ng gamot, may tax. Pag-grocery ka, may tax. Ano ba? Nagtatrabaho na lang ba kami para sa inyo? Ang daming revision doon sa batas natin na kahit papano makakapagpagaang sana sa buhay ng tao. Puta, mapapakamot na lang talaga ako ng ulo Tayo na. Kuryente, tubig, dating libreng tubig, tanda-tanda ako ng batang 80s ako. Batang 80s ako Yung tubig namin, diretso sa gripo Ngayon, pagka inom ka na, sasakit na tiyan mo. Yun na lang sana, libre malinis. Ang sarap sana. 'Di ba? Kahit ewan ko kung pagaang ang buhay ng Pilipino, pabigat. Pahirap. 'Di ba? Totoo lang tayo rito, real talk lang kasi puta, parang lahat yung pag-uusap na lang, patawan nyo na ng tax. Pati yung pagkikipagkwentuhan, yung bawat buka ng bibig, lagyan nyo ng metro. Parang taxi. Para talagang lahat na, pati yung paghinga. 1,000 ka lang ngayon 1,000 na hinga ka lang ngayon. Pag sumobra ka dyan, may additional fee na yan. Di ba? Lahat may tax ang putang ina. Doon ako naiinis. Diyan, nakakapagod yung ganun Nakakapagod yung ganun na para bang wala nang kinikita yung Pinoy. Kaya minsan mas masarap pa yung Tapos yung online, yan, titirahin nila yung online. Kasi yung iba, nag-o-online para iwas na tax. Yun nga lang, hinahabol naman sila ngayon para lagyan sila ng tax ngayon. The power, tatanda ko tuloy yung sinabi sa akin nung prof ko Economics 101. The power to tax. The power to destroy. Diba? Ngayon, napagtanto ko na. Parang first year college ako nun
Pilipilit niyang binabanggit yun. The power to tax. The power to destroy. Ngayon, alam ko na. Di ba? Alam na. Talagang ang sisira sa atin yung tax. Okay lang magbayad ng tax eh. Don't get me wrong ha. Okay lang magbayad ng tax kung talagang yung tax na kinukuha sa atin na iipon, napupunta sa mga project na dapat mapuntahan. Eh, ang problema, napupunta sa bulsa nila. Tapos po lahat pa may tax. Kung ano na pang tawag, sin tax, bat tax, bat. Parang amilyar, tax. Di ba? Kung ano na pa tinatawag nyo, iisa lang naman din yan. Iisang bulsa lang ang punta niyan. Di ba? Mano ba namang mapunta lang sa yung PhilHealth, di ba? Yung sa hospital. Tapos yung mga ninanakaw na pera, ganun-ganun na lang. Tapos magsosoli ng karampot. Puta, pahirap kayo sa Pinoy eh. Maraming salamat mga kayon. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pagsapan.